Ayan, settle down po at ngayon teaching naman tayo. Salamat sa Panginoon at muli ito po ay New Year na, 2026 at ito pong lesson series na ito na ating pong sisimulan sa January ay noong pa naming isang taon pinag-usapan. At nasa isip namin dito, bakit yan ang title, The Basics of the Christian Life, is minsan kasi itong mga basic na ito o yung basics na tinatawag natin is minsan ito yung most neglected na mga parte ng buhay ng isang Kristiyano. At minsan nakala natin dahil matagal na tayong Kristiyano ay basic na nga lang sila at hindi na kailangan pang balik-balikan at aralin. Pero we understand na hindi po ganoon. Itong prayer, yung Word of God, yung fellowship, at yung living for the glory of God na nilalaman ng lesson series na ito, basic man sila, pero I think ito po ay hanggang sa mamatay tayo, bilang Kristiyano ay dapat maging parte ng ating mga buhay. Kaya sa start po ng 2026 ay minarapat po namin by the guidance of the Holy Spirit na ito po yung maging lesson series natin sa Sunday School. These are basic things about Christianity. Baka mas alam nyo ito kaysa sa akin or matagal nyo nang pinag-aaralan, pero let us bring back itong mga basics na ito. At bago po tayo mag-start sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat, and as we start the 2026, we start fresh. Gusto naming balikan yung basics ng Christian life. Kasama dyan yung prayer, yung Word of God, yung fellowship or gathering as a community inside the church, and also yung purpose namin, bakit kami nabubuhay. And that purpose is to live for your glory. Lahat naman ng lesson na ito ay amin pong mapag-aralan at hindi lang mapag-aralan, ma-apply din namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa unang buwan ng taon na ito, nawa ikaw ang maging focus namin. Ikaw ang aming makita, ikaw ang aming maging gabay sa buong taong ito. At through these lessons, Panginoon, nawa mapapurihan ka namin at patuloy na may bigay namin yung karapat-dapat na pagsamba para sa iyo lamang. At lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng may pasasalamat, pagpupuri at pagdakila sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Actually, ito po ay 4 na lesson na kung saan nga po ang focus ay prayer, Word of God, and then yung church gathering or fellowship, and then lastly, yung living for the glory of God. Ngayon po, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman po sa preaching din kanina. Yan po ay about sa ating pananalangin. Alam ko po, walang perpektong Kristiyano when it comes to prayer. Actually, kaya nga sabi ko kanina, this is the basic ng isang Kristiyano. Usually, ito ang unang natututunan ng isang Kristiyano, yung manalangin, kapag siya ay nakakilala sa Panginoon. Pero as the years goes by na na isang Kristiyano ay lumalago, minsan, ito pa yung mas na-neglect, mas nakakalimutan, at minsan napapabayaan na parte ng ating buhay Kristiyano. Kaya nga po, ulit-ulitin ko po, babalikan natin itong prayer na ito at itong prayer life na dapat meron tayo bilang mga Kristiyano. Ang prayer po ay isang tinatawag na ordinary means of grace. Ibig sabihin po, in the Reformed theology, ito po ay parte ng mga bagay o kaparaanan na magpapalago sa atin. At without prayer, wala pong Kristiyano na patuloy na lalago. Kasi katulad nga po ng narinig natin kanina, in prayer or during our prayer, diyan po tayo nakikipag-usap sa ating Diyos. Parang kapag nanliligaw ka, gusto mong laging kausap yung nililigawan mo. Bakit? You are building the relationship. At ngayon, kung you are building a relationship with God, kung may relasyon ka na sa Kanya, dapat nakikipag-usap ka din sa
Kanya. And that's prayer. Diyan papasok yung prayer. Kaya po ang isang Kristiyano na hindi nakikipag-usap sa Diyos, questionable. Sorry for the term, pero yun ang gagamitin ko. Questionable ang pagiging Kristiyano niya. Kasi bakit? Hindi siya nakikipag-usap sa Diyos. Baka may problema siya sa kanyang puso, sa relationship na sa Diyos, or it's either start pa lang, wala talaga siyang relasyon sa Diyos. Yun yung two side of the coin na mahirap na tanggapin, pero yun ang katotohanan. Kapag prayerless, kaya nga, sabi ni Pastor kanina, greatest sin ng isang Kristiyano is what? Prayerlessness. Kasi that shows na wala kang dependence sa Diyos. Hindi ka nananampalataya sa Kanya. Kasi ang prayer is pakikipag-usap sa Kanya, na dumedepende ka sa Kanya. Kaya nga po, ang encouragement ng maraming pastor is what? Pagkagising, mag-pray ka agad. Uulitin ko, basic po ito. Pero minsan ito po yung mas na-neglect natin sa ating buhay. Kristiyano. So dito po, sa lesson na ito, dapat maintindihan natin na prayer is a communion with God. Nakikipagniig tayo sa Diyos. Pag nagpe-pray tayo, dapat may reverence. Bakit? Ang kausap natin ay ang Diyos. Hindi natin kausap yung kalapit natin. Huwag natin silang pakialaman. Huwag natin silang tignan. Huwag natin tignan kung nakataas ba ang kamay nila, nakaluhod ba sila, nakatayo ba sila, nakaupo ba sila. You focus on God. Why? Ulitin ko po, prayer is what? Communion with God. Lalo na po sa congregational prayer. Minsan nadidistract tayo sa ibang tao. Kasi nga, mayroong lalakad, mayroong pupunta. Minsan, may isang church na, di ko alam kung tinatapat nila na kapag magpa-pastoral prayer na, saka nagpupunta sa CR. Prayer po yun. Lalapit ang congregation, lalapit ang inyong pastor sa Panginoon. Ipag-pray ang church, ang nation at ang lahat, and then suddenly yung mga members ay nasa CR. At syempre, yun po ay hindi God glorifying. Katulad ng sinabi ni Pastor kanina, dapat may paggalang. Kung nakatayo tayo, nakatayo lang. Huwag palakad-lakad, huwag kung saan-saan pupunta. Kasi uulitin ko po, didiinan ko, communion with God yung prayer. Nakikipagniig tayo sa Diyos. Nakikipag-usap tayo. At kinakatagpo niya tayo during our prayer. At kasama po dito yung disiplina, mga kapatid. Sa prayer, hindi nawawala yung disiplina. Kasi bakit? Napakahirap talaga mag-pray. Lalong-lalo na kapag ganitong mga panahon malamig. Masarap matulog, masarap bumalik sa tulog. Instead na mag-pray ka, babalik ka na lang sa tulog. Pero hindi, we need to be what? Disciplined Christian. Wake up, pray. Kahit bumabagsak yung mata mo, you pray. Ano pa? Dapat maintindihan natin din sa lesson na ito yung scripture. Dapat aligned sa kalooban ng Diyos yung ating mga panalangin. Minsan nakakalungkot, yung isang pastor, narinig ko, nagbe-pray siya about sa kotse. And I don't think that's proper. Walang masama sa pagkakaroon ng kotse, pero in a sense na parang sinasabi niya, yung kotse, ay you chase after the wealth. Kumbaga, hinahabol mo yung wealth. That's not scripture-shaped prayer life. Hindi naman lahat, kumbaga, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kalooban ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng kotse. But in his prayer, dun sa pastor na yon, he insisted na dapat lahat ng members ay may kotse na after 5 years. And that is not a good prayer. Hindi yun scripture-shaped prayer life. Pag pinag-pray ko po ba kayo ng ganon, matutuwa kayo, baka hindi nyo na po ako pagsalitain dito. Sabihin ko sa inyo, ang prayer dapat natin ay, after 5 years, may kotse na tayong lahat. So that's not a scripture prayer life. Dapat po aligned sa kalooban ng Diyos ang ating panalangin. Yun po dapat yung makita natin when we are praying. At yan yung dapat maintindihan natin dito sa ating lesson. Ngayon, ano nga po ba ang prayer? Tandaan po ninyo,
Ang prayer is not about persuading God to act. Kasi merong mga Kristiyano na naniniwala na kapag nagpe-pray daw sila, they are giving permission to God na kumilos dito sa lupa. And that is wrong. May mga ganyan pong katuruan. And please don't be, persuade na yun ang tamang katuruan. Now, when we are praying, we give God permission to act on our behalf on earth. Hindi po ganon. When we are praying, once again, we are communing, or we are in the presence of God. We are guided by the Spirit. We are praying through the Son, and we are we are having our, talking or communication with the Father. Tandaan niyo po, prayer ay may kinalaman po sa God's sovereignty. Hindi po nakasalalay sa atin ang prayer natin. Kung yan ay sasagutin ng Panginoon, hindi po yan nasa ganda ng ating mga salita. Kahit gaano pa kaganda ang ating pagsasalita, lagi po nating babalikan yung God's sovereignty. Bakit mayroong mga prayer na hindi nasasagot? Isa lang ang sagot. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Tingnan niyo po, meron tayong mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi naman natin ipinapanalangin pero nangyayari. Why? Because that is according to God's sovereignty, yung will niya. Pero may mga panalangin tayo na even though years na nating ipinapanalangin, hindi talaga nangyayari. Let's check kung baka no na talaga ang sagot. Kasi tignan din natin kung yun ba ang kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin, pag nagpipray tayo, it's not about us, it is about the will of God. Hindi natin pinipersuade ang Diyos na, Lord, ito yung nasa puso ko, ito yung tama, baka ito, dapat ang gawin mo. Minsan may mga prayer tayo na tanggalin mo tong sakit ko, alisin mo ako sa sitwasyong ito, pero hindi ginagawa ng Diyos. Bakit? Hindi yun ang kalooban niya. Sometimes, His grace is enough, kahit na nandun ka sa pangyayaring yon. Diba? Kay Apostle Paul, yung thorn in the flesh, hindi naman tinanggal eh. Pero anong binigay sa kanya? Grace. So lahat ng prayer natin, hindi yan nasasagot. Why? May God's sovereignty. Siya pa rin ang masusunod sa panalangin natin. Hindi yung parang tayo, pinapersuade natin ng Diyos, o binibigyan natin ng authority ang Diyos na kumilos. No. In all authority, kahit anong mangyari, sovereign ang Diyos. Ano ang role ng Trinity sa prayer? Sorry yung aking PowerPoint ay naiwan na pala. So, yung role ng Trinity sa prayer ay, unang-una, God the Father. The Father hears the prayer. Ngayon, siya yung nakakarinig. Kaya nga, ang address natin during our prayer time is what? To the Father. Our Father, our Sovereign Lord, our Sovereign Creator, kasi siya yung nakakarinig. Ngayon, ano ang role ng Son? The Son mediates. Siya yung mediator between man and God. Kaya si Jesus Christ is our mediator. Tandaan niyo po sa Catholic, sorry kung may mga Catholic po kayong kamag-anak, sa Catholic kasi, nananalangin sila sa mga santo. Why? Because they believe that saints, yung mga, nila doon, mga ribulto, are also part of, para silang mediator. Kaya doon sila nananalangin. Also, yung mga pari nila. Kinikilala din nila yan as mediator. But no, in biblical sense or in biblical teaching, ang nag-iisa lamang nating mediator between man and God ay sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa dulo ng ating prayer, in Jesus' name. Hindi in someone's name. Kasi siya yung nag-mediate. And also meron ding high priestly prayer. Pinapanalangin din tayo ng Panginoon. Siya yung mediator talaga natin. Hindi si Mama Mary, hindi yung mga santo, hindi kung sino man na namatay at naging santo.
Lastly, the Spirit intercedes. Yung Spirito na nasa sa atin, yung indwelling Holy Spirit, siya yung nag-guide sa atin, nagtuturo sa atin na manalangin. At doon tayo nakakakonekta sa ating Panginoon. Kaya nga po ang prayer is not what? A human experience or a human activity. It is it is what? Supernatural. Dahil dito kumikilos yung Trinity. The Father, the Son, and the Spirit. The Father hears the prayer. The Son mediates between God and man, and the Spirit intercedes within us. Yun yung guide natin, yung banal na Espiritu when we are praying. At i-take note po natin yan during our prayer. We ask the Holy Spirit to enable us to connect to God and to really pray for what is the will of God in our lives. So tignan po natin yung teaching regarding this. Unang-una ay prayer as a means of grace. Nabanggit ko na po ito kanina. At pag sinabi pong means of grace, ito po yung mga kaparaanan na kung saan lumalago tayo. At kasama po dyan yung prayer. Tandaan nyo po prayer is not just about earning the favor of God. Hindi po na tayo nagpe-pray para tayo ay makakuha ng pabor sa Diyos. Hindi po yan ang number one. O hindi po yan ang tamang idea ng prayer. But we pray because we depend on God. Diyan lalago yung ating pananampalataya. Diyan natin mas mapapalago yung ating relasyon sa Diyos. Because why? Prayer is God-ordained way for believers to depend on Him. Kaya po kapag ang isang tao ay hindi nananalangin, mayabang po yan. Yung sinasabi ni Pastor kanina na walang humility. Kasi bakit? Sa tingin mo kasi kaya mo. That's why you don't pray. Kaya po, kung gusto po nating maging humble, pray. Lagi dapat tayong nakasandal sa Diyos. At yan po yung tinatawag nating prayer as a means of grace. Nandito na ito napapakita yung pagdepende natin sa Diyos. Na para bang hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo nakapanalangin. Dapat ganoon ang attitude ng mga Kristiyano. Through prayer, ano nangyayari? The Holy Spirit strengthens faith. Napapalakas yung pananampalataya natin. Deepens communion with God, napapalalim yung pagniig natin sa Diyos. Dati parang takot kang lumapit sa Diyos kasi distant ka sa Kanya. Ngayon, nakita mo na, nalaman mo na you are His son or His daughter, and you can come boldly upon His throne of grace. Mga kapatid, pag lumalapit tayo sa Panginoon, dahil meron tayong deep communion sa Kanya, we come as sons and daughters. Hindi tayo parang outside people na lumalapit sa Kanya. Boldly we can come to Him because He is our Father. And through prayer, napapractice po yan. Alam naman natin kung isang Kristiyano ay palagi nagpe-pray. Parang napaka-smooth lang nung prayer. Pero kapag hindi po yan nagpe-pray, minsan nga, nahihiya pa. O kaya pag pinag-pray sa school, ay hindi po ako. Hindi nga po ako marunong mag-pray. So nakikita po natin, there is no communion between that person and God. And through prayer, yan nga po yung as a means of grace. Napapalago tayo bilang mga Kristiyano. At minsan, hindi po natin kailangan maghanap ng mga mahihirap na gawain para tayo po ay, sa practice kasi ng Pentecostal, yung prayer nila ay medyo superficial. Kailangan pang mag-speak in tongues. No. Hindi po yun parte ng tinuturo ng Biblia. A simple prayer. Sapat na po yan para mapalago ka bilang isang Kristiyano. At hindi lang yan. Dito rin po, through prayer, mas naa-align o mas tumatama yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, ang prayer is not about us. It is about God's will. Kung ano yung ordain
decree niya, kung ano yung kalooban niya. Yun po dapat ang nakikita sa ating prayer o naririnig. Kaya nga sabi ni Pastor kanina, puro tayo hingi. Eh hindi yun ang kalooban ng Diyos na palagi tayong humihingi. Minsan, kailangan nating may adoration, may confession, may thanksgiving. Kaya nga pupunta po tayo sa ikalawang parte, which is the Lord's Prayer as a model. Nasabi na rin yan ni Pastor kanina, yung model prayer. Bakit kaya ito naging model prayer? Hindi ito paulit-ulit kasi yung Lord's Prayer na nasa Bible, meron siyang pattern na sinusundan. Kaya siya naging model. And usually, kumbaga, ang general perception dito, mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagturo nitong prayer na ito. Sabi diyan, in the beginning ng prayer na yan, nagsimula saan? Sa adoration or God's glory. Sabi diyan, no, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Pagbibigay po yan ng pagpupuri, paggalang at pagsamba sa Diyos. On earth as it is in heaven. Ina-acknowledge nila na ang Diyos ay supreme. And He is what? The sovereign Lord and God nila bilang mga Kristiyano. Hindi lang po nagtapos o nagsimula sa God's glory. Sumunod po dyan sa verse 10 is yung submitting to His will. Napapansin niyo po, after nilang i-adore, i-glorify ang Panginoon sa model prayer na ito, number 10, of verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ito po yung model. First, adoration or glorification. Then ikalawa, pwede po tayong mag-prayer ng merong submission sa will ng Panginoon. Model po ito. Hindi po natin to everyday paulit-ulitin. Pag sinabing model, ito yung pattern natin na pwede nating everyday gamitin as a guide. And then, after po ng seeking His will or submitting or depending on Him, yan na po, asking for daily needs. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. So doon pa lang hihingi. After magpuri, after magbigay ng pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, doon na hihingi. And then, hindi lang diyan nagtatapos. Seeking forgiveness. Give us our daily bread and forgive us our debts. And also, and we also have forgiven our debtors. Patatawarin tayo ng Diyos as we, tulad naman dyan, nagpapatawa din tayo sa ating kapwa. And then after po niyan, asking for spiritual protection. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So yan po yung pattern na nabuo in the Lord's Prayer o yung model prayer. Not necessarily, everyday gagawin natin yung talagang babibigkasin lang to, but we can pattern our prayer in that sequence. Merong glorification, merong submission, merong supplication, and then merong confession, and then lastly, yung pinakang asking for spiritual protection. Pinaiklian ng ibang mga church yung acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So dun sa daily needs, pwede na rin kayo magpasalamat dyan sa pagkakaloob niya ng pang-araw-araw na pangangailangan natin. Tandaan niyo po, the Lord's Prayer as a model prayer, hindi po siya usually dapat yung sa Catholic kasi parang nagiging paulit-ulit na po ito na binabanggit nila every service or every mass nila. Pero hindi, sa atin ito po ay model. Tingnan natin yung pattern kung paano po tayo mananalangin. Next, we have number 3, biblical posture of prayer. May nananalangin dito, nakatayo, nakaupo. Yung iba, extreme, nakaluhod, umiiyak. Pero hindi po yan
ang hinihingi ng Panginoon. Ang sabi po dito, Scripture emphasizes the posture of the heart more than the physical position. Kamusta ang puso mo during your prayer? Kaya nga sabi ni Pastor, may damdamin ang pananalangin. Meron ka bang sincere and contrite heart before God? Lalo na sa confession. Minsan ba, binabanggit na lang natin, Lord, patawarin mo ako. Pero paglabas mo dyan, gagawin mo pa rin eh. Kasi you don't have the contrite heart. Wala kang masidhing pagkamuhi sa kasalanan at masidhing paghingi ng tawad sa Kanya. Basag yung puso mo, that's the contrite heart. At hindi rin sincero. Kaya minsan, nananalangin tayo, nakatingin ng Diyos sa puso natin, kahit nakataas pa ang kamay natin, kahit nakaluhod pa tayo, minsan nga kahit umiiyak pa tayo. Kung nakikita ng Diyos na ang puso natin ay mali, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Ang gusto niya, tama ang ating puso habang tayo po ay nananalangin. Tandaan niyo po yan, biblical posture, hindi po yan sa physical position, but the posture of the heart. Mahalaga na ang puso natin ay tama when we are praying or we are communicating with God. Ikaapat, ito na po ang huli, ano yung mga common hindrances sa prayer? Usually, lahat ng babanggitin ko ay kasalanan. Unang-una, unconfessed sin, pride, unbelief, self-reliance. Yun yung sinasabi kong walang humility. Nakaano ka lang sa sarili mo. Self-reliant ka. Akala mo kaya mo. And lastly, and neglect of God's word. Ito pong lahat ng ito ay, kumbaga, kung i-generalize natin, kasalanan. Mga kapatid, yung barrier ng prayer natin o ng prayer life, kung bakit minsan napapahina tayo sa ating prayer life, is because of sin. Mahirap kung may dala kang kasalanan. 1 John 1:9, lagi tayong pinapalapit ng Panginoon at alam natin na tayo ay patatawarin. Confess. Kaya nga sa prayer, may confession pa rin eh. Usually ako, kapag nagpe-pray, yan ang inuuna ko. Confession. Kasi minsan mabigat eh. Kunwari, may estudyante akong binagsak. Kasi masakit sa puso ko eh. Parang tingin ko, nagkakasala ako pag may binabagsak akong estudyante. Pero hindi naman siguro. So yan, isasabihin ko yun sa Panginoon. Panginoon, hindi maganda ang aking puso. Ganito ang nangyari sa school. May bumagsak na estudyante. So i-confess po natin yun. Lalo na yung bigat din ng damdamin. Let's confess to God. Lalo na yung kasalanan. Bakit? Hindi po tayo makakapanalangin ng maayos kung meron po tayong daladalang kasalanan at kabigatan sa ating mga puso. Ano po ang tawag sa atin ng salita ng Diyos? Mag-repent tayo, we pray in humility, and katulad ng kanina, may steadfastness o yung may tinatawag na perseverance. Nagpapatuloy ang panalangin, lalong-lalo na sa mga pinakamahihirap na parte ng ating buhay. At lalong-lalo na rin sa mga pinakamasasayang parte ng ating buhay. Kumbaga sa hirap at ginhawa. Alam niyo po ba ang symbolism noon sa kasal? Ang church at yung ating Panginoon. Merong heavenly marriage. Kaya po tayo, sa hirap at ginhawa, saan tayo lalapit? Saan tayo mananalangin? Sa Panginoon. Minsan hindi po yung napapaliwanag during the marriage kasi ang focus ay yung couple. Pero symbolism po noon ay buhay Kristiyano. Yung ating pagmamahal sa Diyos sa hirap at ginhawa yan. So ang ating prayer din is sa hirap at ginhawa. Masaya ka, you pray. Malungkot ka, you pray. Kahit anong mangyari. So ngayon po, meron ako nilagay ditong mga application na common naman po ito. So hindi ko alam kung may ginagawa niyo po ito, yung ginagamit yung scripture when praying. Kumbaga, meron kang kabisadong prayer, or rather, may kabisado kang scripture, and then you use it as a backbone of your prayer. For example, Genesis 1:1, ginamit mo yun. Alam natin na sa Genesis 1:1, ang Diyos ay isang creator.
And then you acknowledge in your prayer na, Panginoon, sinabi mo sa Genesis 1:1 na ikaw ang Diyos na naglikha ng langit at lupa. So may kaya mong gawin ang lahat. So ganun yung prayer na ginagamitan ng scripture. I-practice niyo po yan at sa tulong at biyaya ng Panginoon, sa gabay ng Banal na Espiritu, ay tingin ko po ay magagawa po natin yan sa biyaya ng Panginoon. Ayan o, establish a daily prayer rhythm. Ito ay hindi na spiritual, ito ay personal ko ng advice. Huwag kang magsiset ng prayer time mo. Parang baka sabihin, ay mali yata yung sinasabi ni Brother Mark. Huwag kang mag-set ng time ng prayer mo. Mali kasi yung mag-set. You give time for your prayer time. You commit kung ano talaga yung oras. Hindi naman kailangan ang prayer mo ay 30 minutes eh. So kung i-commit mo o sinet mo yung time na 3 p.m. every day, 3 p.m. kahit nasan ka, pwede kang mag-pray. You can pray. So wag lang 3 p.m. kung nasaan ka, hindi ka talaga makakapag-pray, 4 p.m. You set it 4 p.m. Pero, everyday dapat merong prayer. Yun nga lang, ang hinihingi kasi ng application is yung consistent. Kung 3 p.m., 3 p.m. Sige po. Kasi meron kasi akong time, every 6 p.m. Opo. Ang idea lang naman po dito, meron kang parang routine na sinusunod. Pero, kung hindi mo masunod yung routine na yun, huwag kang titigil. Dapat naka-rhythm ka pa rin. Maging consistent. Kunwari, 6 p.m. ngayon, di ka nakapag-pray. Bukas ba titigil ka na? Hindi po. You still continue to pray. Kahit nga, matapos na yung 6 p.m., 7 p.m., naalala mo na, may prayer time pala ako ng 6 p.m. Pero hindi ko nagawa. So, 7 p.m., pwede kayong manalangin. Basta consistent everyday. Mayroon kayong daily prayer rhythm. You set your time. Yan, mali ako nang sabi. You give your time kung anong oras, pero kung hindi nyo po yung nagawa, you give time sa later time ng day. Basta nakapag-pray po. Huwag po natin kakalimutan ng manalangin. Kunwari, morning, di ka talaga makapag-pray kasi may pupuntahan, may retreat, o may maagap na pupuntahan sa school, edi later time ng araw na yon, makapag-pray kayo. At dadagdagan po natin yan next week. Kasi next week, ako pa rin ang teacher, ay mag-focus na po tayo sa reading and studying God's Word. Kasi magkasama po ito combo kumbaga. Left and right hook ng mga Christian. Prayer, Word of God. Prayer, Word of God. Pag everyday, wala yan. Knock out talaga kayo. Di ba po? Mga kapatid, ganun talaga ang buhay Kristiyano. Meron po tayong tinatawag na human responsibility. Even though God is sovereign, we have this part na kung saan tayo talaga. Pero, tandaan po natin, once again, this is under God's power and sovereign will. Siyempre, siya pa rin yung magpapalakas sa atin at magbibigay ng direksyon sa mga ganitong, sabi nga basics ng isang buhay Kristiyano. Mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng 2 hanggang 3 minuto para po pag-isipan itong 2 tanong na ito. At sagutin niyo po yan sa inyo lang amang mga sarili. At within 2 to 3 minutes, after po niyan, I will be closing the lesson at mag-pray na rin po tayo. So yan po, 2 tanong na pag-isipan po natin. Sa sarili lang natin, sagutin lang po natin. Medyo malalim yan, pero tingin ko makakatulong yan to really ponder upon sa lesson natin na prayer.
Mga kapatid, iwanan ko po kayo ng isang tanong na magko-close sa atin sa lesson na ito. Ano kaya yung bagay na sisimulan nyong gawin after nyo pong marinig itong lesson na ito? Kasama na rin po yung preaching ni Pastor Makabudbud. Sagutin nyo po yan mamaya kung ano yung sisimulan nyong gawin. Dahil 2026 na po, start po ito ng bagong taon. So sana buhayin natin yung ating alab sa pananalangin. Yan po yung parang tinitignan namin nung binubuo po namin ang mga lesson na ito. Na mabalik yung dating init ng simbahan at ng bawat miyembro ng FBCF sa panalangin, sa salita ng Diyos, sa fellowship, at lalong-lalo na sa pamumuhay ng merong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, isipin nyo mamaya pag-uwi sa bahay, ang iyong bagay na sisimulan ninyong gawin na nakabase po sa ating preaching at sa ating teaching na narinig. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sapagkat sa lesson na ito, aming naintindihan na kami ay iyong naririnig. Salamat din sapagkat ang aming prayer ay nakasalalay sa iyong kalooban, hindi sa amin. Sapagkat kung sa amin po ito nakasalalay, alam namin na ito po ay papalpak. Pero ikaw ay supreme, you are also a perfect God. Kaya salamat. Sapagkat sa every time na mananalangin kami, perpekto yung Diyos na aming nilalapitan. Maraming salamat sa mga unanswered prayer. Salamat din sa answered prayers, Panginoon. Both unanswered and answered prayer, yan po ay kalooban ninyo. At nawa, yun po ang aming maintindihan. As we go along sa 2026, alam po namin na marami pa rin ganon. May mga unanswered, may mga answered prayer. Pero still, iba na ang aming perspective. We pray because we depend on you. We pray because we want to communicate with you. At at magkaroon pa kami ng mas malalim na relasyon sa iyo. This is the first Sunday of the year. Kaya Panginoon, we ask sa inyo pong tulong na throughout this whole 2026, masustain po namin yung alab, yung init sa pananalangin. Kasama na rin dyan ang aming masidhing pagnanasa na matuto at mapag-aralan ng inyong mga salita. Panginoon, ikaw na pong bahala sa FBCF, sa iyong mapagpalang kamay, ikaw na po ang bahalang mag-guide sa amin. Protektahan niyo po kami as we do the ministry. At sa mga gagawin pa po namin, mamaya sa aming paghihiwa-hiwalay, kami po ay inyo pong patuloy na samahan at gabayan. Maraming salamat po sa lesson na ito. Di man po namin na bungkal lahat ng katotohanan na meron ka when it comes to prayer. Alam po namin na Panginoon, yung aming narinig ay sapat na para sa aming paglabas, yung aming pong buhay ay mapuno ng panalangin. Na yung aming yung banal na templo na itong tinatahanan ng iyong banal na espiritu ay maging house of prayer. Maging house of prayer yung aming buhay. Sa loob man o sa labas ng church. Matuto kaming manalangin at mahalin namin itong pananalangin na ito. Sapagkat katulad nga ng aming pinag-aralan, dapat ito yung iniisip namin na mamamatay kami kung hindi kami makapanalangin sa isang araw. Maraming salamat, Panginoon. I-revive mo yung uhaw namin sa pakikipag-usap sa iyo. Na yung enjoyment na ikaw ang aming makausap ay ibalik mo, Panginoon. Buhayin mo po ito sa amin sa taong 2026 at sa mga darating pantaon. Maraming salamat po. Naninigluhod po kami, Panginoon, na patuloy mong palaguin ang church na maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus.